Mula nang mapag-usapan namin ni Malfoy ang bagay na iyon, mas lalo pa siyang nagiging mapagmahal sa Kin, maalaga at sweet. Yung gusto o kahit hindi ko man gusto, lahat binibigay niya sa Kin. Walang araw siyang pinalampas na tuwing uwi siya ng kondo galing sa trabaho ay palagi siyang may pasalubong sa Kin, chocolate with flowers. Kahit ano-ano lang. Dahil doon parang pakiramdam ko tuloy unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Pakiramdam ko unti-unti na siyang nagkakaroon ng puwang sa puso ko. Tuwing makikita ko siya, hahalikan niya ako sa pisngi o sa labi ko, yayakapin o hahawakan niya ang mga kamay ko. Automatic bumibilis ang tibok ng aking puso. May kung anong kakaibang kilig akong nararamdaman sa puso ko. Pakiramdam ko sa tuwing tititigan niya ako ay nanglalambot ang buong kalamnan ko, ang mga tuhod ko na animoy parang kandila na unti-unting natutunaw at nawawala ng lakas. Mas nagiging komportable ako ngayon kapag kasama ko siya. Mas nakikita ko ngayon sa mga mata niya ang saya at tuwa kapag magkasama kami. I'm home, T. Napalingon ako sa pintuan nang marinig ko ang boses niya at makita kong iniluwa siya roon. Nasa sala kasi ako, nakahiga sa sofa habang busy sa pagbabasa ng magazine na binili niya kahapon. Napaupo ako sa sofa at nakangiting tumingin sa kanya. Ito pa yung isang pakiramdam na parati kong na-feel kapag natititigan ko siya ng mabuti. Ang gwapo niya palang talaga, kamukha niya ang Hollywood crush ko na si Ryan Guzman. How was your day, Kara? Tanong nito nang makaupo sa tabi ko at matapos akong halikan sa noo ko. Mumiti ako sa kanya saka pinakita ang hawak kong magazine. Okay lang. Nagbabasa lang ako nito. Sagot ko sa kanya pagkway umayos ng upo sa sofa. Good. I have something for you. Nakangiting saad nito saka may inilabas sa bag niyang dala. Here, T. Inabot niya sa Kin ang isang box. Nagtataka naman akong tinanggap yon. Ano to? Hindi ka na naubusan ng pasalubong sa Kin, magkahalong tuwa at excitement ang aking naramdaman sa mga sandaling iyon habang binubuksan ko ang kahon. Just open it, anya na nakangiti pa. I know you all gonna love it, alam ko kasing naboboring ka na rito sa kondo. Dagdag na saad nito habang inaayos niya ang buhok kong nagbagsakan na sa tapat ng mukha ko. Inipit niya iyon sa likod ng tainga ko. Mabilis namang sumilay ang mas malapad na ngiti sa mga labi ko nang makita ko ang laman noon. Cellphone, tanong ko habang sinimulan agad ang pagkalikot sa bagong cellphone na bili niya para sa Kin. Yeh! Alam ko kasing bored ka na tuwing maiiwan kita ritong mag-isa. You like it? Tumango-tango naman ako sa kanya bilang tugon saka ko siya hinalikan sa pisngi niya. Thank you. Come here, walang paalam na tumalikod ako ng upo sa kanya. Sumandal ako sa dibdib niya. What are you doing? Natatawang tanong nito sa Kin. Let's take a selfie. Smile kadali, ani ko nang maitaas ko ang cellphone. Ayoko, Kara, nakakahiya, saad nito sa Kin at mabilis na inilayo ang mukha niya mula sa cellphone ko. Dali na, isa lang, pangulit ko. Ayoko, Kara, di. Pagtanggi pa nito sa Kin sa kamuling nag-iwas ng tingin. Ang arte naman isa lang eh. Sige ka, kapag hindi ka pumayag magtatampo ako sayo. Nakanguso pang saad ko sa kanya. Napakamot naman ito sa batok niya. Okay, fine. Isa lang ha, pagsuko nitong bigla. Takot siguro na totohanin kong magtatampo ako sa kanya. Mumiti ako sa kanya ng ubod tamis at mabilis na muling ipinuwesto ang cellphone ko sa harap namin. Ayan. Ilabas mo ang mga ngipin mo. 1, 2, 3, smile. Halata namang napipilitan siyang umiti. Pero okay na rin, at least pumayag siya. Ay, ang cute ko rito. Look, saad ko at ipinakita ko iyon sa kanya. Ginulo nito ang buhok ko. Para kang bata. Sige na, magbihis ka na at aalis tayo. Anito, maya-maya. Lalabas tayo? Lalabas ako ng kondo mo? Tanong ko. Mula kasi noon ang gabing dinala niya ako rito, hindi pa ako nakakalabas. Hindi naman sa ayaw niya at pinagbabawalan niya ako mula noon ang maging okay na kami. Ako lang talaga ang may ayaw. Yeh! Alam kong nababagot ka na rin dito. May pupuntahan tayo para makapag-relax tayong pareho, anya. Good evening, senorito. Nakangiting bati sa kanya ng babae. Nakapormal ata ito, isa siguro sa mga employee rito sa resorts.
Good evening din po sa iyo, Ma'am Kara. Bati nito nang mapabaling ang tingin sa Kin. Ngumiti lang ako sa kanya. Hindi ko kasi siya kilala at hindi ko rin inaasahan na kilala pala ako nito. Siguro nakapunta na ako sa lugar na ito noon. Okay na po ang room niyo, senorito. Thank you, Messi. Let's go, Kara. Hinawakan ako nito sa kamay saka naglakad palapit sa elevator. Papasok na sana ako sa bumukas na pinto ng elevator nang bigla niya akong hapitin sa baywang ko. Not there, T. Saka ako hinila palapit sa tapat ng isang elevator. Elevator, ani ko sa kanya nang mabasa ko ang nakalagay sa gilid noon. Kaninong resort ba to? Tanong ko sa kanya habang inililibot ang tingin sa paligid bago bumukas ang elevator. We own this. Maikling sagot niya. We. Tanong ko ulit sa kanya. Yeah. Since you're the wife, you own this too. Nakangiting sagot nito sa Kin. Napatango-tango na lang ako sa kanya. Pagkalabas namin sa elevator na iyon, maglalakad na sana kami para tunguhin ang AV room daw namin nang biglang may tumawag sa pangalan niya, kaya napahinto kaming pareho. Mel. Oh my God, it's you. It's really you, anito sa maarting boses. Nakadress ito na kulay pula. Hapit na hapit sa katawan niya na halos isang dangkal na lamang ang ikli ay masisilipan na siya. Ang dibdib nitong isang galaw na lang ay luluwa na sa sobrang baba ng neckline ng damit. Agad naman itong lumapit sa amin ni Malfoy. Nagulat pa ako sa ginawa niya, bigla niyang niyakap si Malfoy at walang sabi-sabi na hinalikan niya ito sa labi. Nalalaki naman ang mga mata ko dahil sa gulat. Nabitawan pa ni Malfoy ang kamay ko para pigilan ang babae sa paghalik sa kanya. Biglang may kung anong pakiramdam ang nabuhay sa loob ko. Feeling ko gusto kong manabunot ngayon dahil sa mga nakita ko. Kumulo agad ang dugo ko sa kanya kahit hindi ko naman siya kilala. Mildred D. Awat sa kanya ni Malfoy. What? Eva baby. I missed you. Don't you miss me? Malanding tanong nito. Mas lalo lang nag-init ang pakiramdam ko nang pumulupot ang mga braso nito sa katawan ni Malfoy. Tumikhim ako para maagaw ang atensyon nilang dalawa. Kara ni. Bumaling ito sa Kin, nakakunot noon naman ako sa kanya. Halos mag-isang linya na ang mga kilay ko. Who is she, baby? Tanong nito. Sarap talaga sa bunutan makababe sa asawa ko. Nakakagigil. Pilit namang tinanggal ni Malfoy ang mga braso nito sa katawan niya saka ito lumapit sa Kin at hinapit ako sa baywang ko. What is this, baby? Inis at maarting tanong nito habang nakatingin sa Kin ng masama. Mildred, stop it, we're not even in a relationship, so stop calling me babe. I'm with SB wife, so back off. Seryosong saad ni Malfoy dito na mas lalo namang nagpakunot sa noo ng babae. What? Are you kidding me, Malfoy? Wife? Kaya pala ilang linggo ka nang hindi nagpapakita sa Kin dahil sa babaeng to. Asawa mo, iritang saad nito sa katinuro pa ako. Sarap baliin ng kamay niya. Kung makaturo sa Kin. Hindi siya nagbibiro sa iyo, miss. I'm his wife. Ano ba nang kailangan mo sa asawa ko? Tanong ko sa kanya saka tinarayan ko rin siya. Kala niya. Gusto ko siyang sabunutan. Kapal ng mukha tawaging babe ang asawa ko. Arf. We're not done yet, Malfoy. Mag-usap tayo. Saad na lamang nito saka nagdadabog na umalis sa harapan namin. Natakot siguro. Aba. Hindi ko siya atrasan. Akala ko ba makakapag-relax ako rito kasi yun naman ang purpose kung bakit kami nagpunta rito. Tapos ito pala ang sasalubong sa amin? May parte pa ng puso ko ang nasasaktan dahil sa mga nakita ko kanina. Nagagalit ako sa babaeng iyon. Wala siyang karapatan na halikan ang asawa ko. I'm jealous. Nagsiselos ako. Kasi asawa ko siya. Akin lang siya. Kara, where are you going? Tanong nito sa Kin nang umalis ako sa tabi niya. Sumunod naman agad ito sa Kin, Karadi. Gusto ko nang magpahinga, Malfoy. Walang ganang sagot ko sa kanya. Kara, listen see first, okay, anito. I know you're mad at me. Please don't. Pinigilan pa ako nito sa braso pagwai. Maya-maya ay hinawakan na rin ito ang kamay ko saka pinaharap ako sa kanya.
Nakakunot noon naman akong bumaling sa kanya. Mildred is not my girlfriend or ex or whatsoever. Isa siya sa mga stockholder ng kumpanya. Matagal na niyang ipinilipit ang sarili niya sa Ken, but I didn't take an advantage para patulan siya. And that babe thingy, I don't know kung saan niya napulot yon. Siya lang naman ang nagpupumilit noon sa akin. Malumanay na paliwanag nito sa Ken habang matamang nakatitig sa mga mata ko. Naniniwala naman ako sa kanya. Pero sa babaeng yon wala akong tiwala. Mukha palang halatang makati at desperada talaga siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isipan ko yung mga nakita ko kanina. Kung paanong lumapat ang mga labi ng babaeng yon sa mga labi ng asawa ko. May parte pa rin ng puso ko ang nagseselos at nagagalit. Ewan ko ba kung bakit. Please Kara, believe me. Ikaw ang mahal ko, alam mo yon. Huwag ka na magalit, okay? Anito saka ako, hinapit sa baywang at ginawara ng halik sa noo ko. Don't get mad at me, Kara, please T. Nagpapakute pa. Quiz na ko. Kung hindi lang talaga siya gwapo eh. Hindi ako galit, saad ko sa kanya. Hindi ka galit bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong nito. Paano nakakunot pa rin ang noo ko habang nakanguso? Hindi nga ako galit, kunwari ay iritang saad ko sa kanya. Okay, hindi na kung hindi. Nagtatampo. Tanong nitong muli habang magkasalubong na rin ang mga kilay niya. Hindi rin, matipid na sagot ko sa kanya habang nakatuon ang mga mata ko sa dibdib niya. Dangkal na lang ang layo ng mga mukha namin sa isa't isa. Kapag nag-angat ako ng tingin sa kanya, sigurado akong maglalapat ang mga labi namin ng wala sa oras. Hinawakan nito ang baba ko saka masuyong inangat iyon upang magtama ang mga mata namin. Kita ko naman ang nakakaloko niyang ngiti sa Ken. Ba't ka nakangiti dyan? Inis na tanong ko sa kanya. Sa halip na matakot ito sa pagtataray ko, mas lalo lang tuloy itong umiti. You're not angry and you're not mad too, so it means. It means what? Kunwari ay irita ko pa ring tanong sa kanya pero yung totoo alam ko na kung ano ang susunod niyang sasabihin. Kaya ito na naman si puso ko, makaripas na naman ang takbo. Nagising na naman ang mga alaga kong paru-paro na natutulog sa sikmura ko. It means, you're jealous, seryosong saad nito sa Ken. Pakiramdam ko lahat ng dugo ko sa katawan ay umakyat papunta sa mukha ko. Ramdam ko rin ang mabilis na pag-init nito. Alam kong sa mga oras na ito ay pulang-pula na ang buong mukha ko. Tumingin siya ulit sa Ken, mga tingin niyang mas lalo lang nagpapainit sa mukha ko. Parang hinihigop din ito ang lakas ko. Sa sobrang kaba at pagkapahiya ko sa kanya, agad ko siyang naitulak palayo sa Ken. Tumalikod ako sa kanya habang nasa mukha ko ang kamay ko. Hindi no, utal na saad ko sa kanya. Hindi ako nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Giit at tanong ko sa kanya, kahit nagmumukha na akong tanga. Halata naman pero kung makatanggi ako sobra. Narinig ko na lang siyang tumawa saka muli akong hinapit sa baywang ko at yumakap siya mula sa likuran ko. Fine kung hindi. Handa naman ako maghintay. Bulong nito sa punong tainga ko. Ramdam ko pa ang mainit niyang hininga na tumatama sa leeg batok ko. Ang pagdampi ng mainit at malambot niyang mga labi sa batok ko. Ang magaan at masuyong paghalik niya roon na naging dahilan ng pagtayuan ng mga balahibo ko kasabay ng masuyong paghaplos ng palad niya sa baywang at tiyan ko. Let's go. Kain muna tayo para makapagpahinga na rin tayo. Maya-maya ay bumitaw ito at tumigil sa paghalik sa leg ko. Nakakapanghinayang sa loob-loob ko. Kara, let's go. Nagugutom na ako o baka gusto mo ikaw ang kainin ko. Bigla akong napalingon sa kanya. Kita ko ulit ang nakakaloko niyang mga ngiti sa Ken. Ang bastos mo, kunwari ay galit na saad ko sa kanya. Tumawa lamang ito saka ako hinapit lalo sa baywang. I love you, Kara. Bulong nito sa Ken, hahalikan na sana ako nito sa mga labi ko, ngunit mabilis akong umiwas sa kanya. Don't do that, pinandilatan ko pa siya. Ha? Uy. Ngayon ka lang ata tumanggi sa halik ko, nagtatakang saad nito. Mag-toothbrush ka muna or much better maglagay ka ng alcohol sa bibig mo. Ayokong mahawa sa rebis ng babaeng iyon. Saad ko sa kanya. Napakamot naman ito sa batok niya. Nakahiga dididay sa kama at nagbabasa ng magazine nang lumabas naman mula sa banyo si Malfoy.
Nakatapis lang ito ng towel sa baywang niya. Pinipigilan ko ring huwag mapatingin sa kanya, lalo pa nang mapadaan siya sa gilid ko. Nag-iinit ang mukha ko. Sino ba naman kasi ang hindi, kung ganito kagandang katawan ang palakad-lakad sa harapan mo, hindi ba? Mapapalunok ka ng sunod-sunod sa laway mo. Nagkunwari akong busy sa binabasa ko. Pagkatapos niyang magbihis ay sumampa na rin ito sa kama. Ah! Ang sarap matulog lalo na kapag may kayakap, dinig kong saad nito. Pero hindi ko lang siya pinansin, kita ko sa gilid ng mata ko na nakatitig siya sa akin, inaantok na ako. Nag-unat pa ito at kunwari humikab. Nagpipigil lang ako na hindi mapangiti dahil sa kanya. Nagpapapansin kasi talaga eh. Okay, fine. Suko na ako. Hindi mo ba talaga ako papansinin ha? Bigla ako nitong nyapo sa baywang ko na siyang naging dahilan upang mapatili ako. Hinapit ako nito palapit sa kanya habang nakasandal ako sa headboard ng kama. Malfoy, ano ba, saway ko sa kanya. Ayaw mo kasi akong pansinin eh. Nag-i-effort na nga ako para magpapansin sa'yo tapos dedma mo lang. Saad nito sa kasumiksik sa lig ko. Ramdam ko ang mainit niyang hininga na tumatama roon. Ang kulit mo, may binabasa pa kasi ako eh. Pagdadahilan ko sa kanya, kahit yung totoo wala naman. Bukas na yan matulog na tayo, sagot nito habang panay ang haplos ng kamay niya sa baywang at tiyan ko. Malfoy, isa ang kulit mo naman eh. Hindi ko na rin napigilan ang aking tawa dahil sa kiliting nararamdaman ko sa baywang ko. Ang kulit naman kasi talaga ng isang to, matulog ka na okay. Huwag nang pasaway, saad ko. Okay. Where is Ava good night kiss? Umangat ang mukha nito sa akin habang nakanguso pa. Walang good night kiss ngayon kaya matulog ka na, ani ko. What? Kara, nag-toothbrush na ako ng ilang beses. Nagmumug na rin ako ng mouthwash. Wala na iyon. Natanggal na iyon. May pagtatampong ani nito sa akin, nakakatawa ang hitsura niya. Wala nga, kaya matulog ka na. No, hindi ako papayag na matutulog ako ngayon nang hindi ko natitikman ang labi mo. Anya at mabilis na kumilos pagwa hinawakan ako sa aking batok at mabilis na sinakop ang mga labi ko. Napapikit na lamang ako at tumugon sa halik niya. Pareho pa kaming kapos sa hangin nang maghiwalay ang mga labi namin. Sarap, nakangiting saad nito. Aayaw ka pa, tutugon ka rin naman, pang-aasar pa nito sa akin. Kinurot ko na lang siya sa baywang niya upang kahit papaano ay itago ang pagkapahiya ko. Ang pilyo niya kasi. Ang adik mo talaga sa halik ano. Sa iyo lang naman. Sinusulit ko lang kasi mula noon nang ikinasal tayo isang beses pa lang kita nahalikan noon. Noong nasa simbahan pa tayo tapos smack lang. Paliwanag nito sa akin, umiti na lang din ako sa sinabi niya. Matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Kumilos ito para umayos ng higa saka ako kinabig palapit sa dibdib niya at doon ako umunan habang magkayakap kami sa isa't isa. Good night, Kara. I love you, saad nito saka ako hinalikan sa buhok ko. Good night, Malfoy. I love you too. Ina. Hindi naman siya mahirap mahalin eh. Sa halos isang buwan naming magkasama parati ramdam kong unti-unti ko na siyang minamahal. At kanina ko lamang lubos na inamin yon sa sarili ko na mahal ko na ang manyak na ito. Nang makita ko ang paghalik ng babaeng yon sa kanya. Nang maramdaman ko ang galit at selos sa puso ko. Mahal ko na nga si Malfoy Ferrer. Ang asawa ko. Nagising ako kinabukasan nang maramdaman kong may naglilikot sa tabi ko. May paulit-ulit na humahalik sa pisngi at leg ko habang panay ang himas ng kamay nito sa tiyan ko. Morning wife, gising na. Late na tayo sa pupuntahan natin, malambing na bulong nito sa punong tainga ko, saka ako muling hinalikan sa pisngi. Hindi ako umimik, dinadama ko pa kasi yung kilig sa puso ko dahil sa pagtawag niya sa akin ng wife. Kinikilig ako. Kumilos ako paharap sa kanya habang nakapikit pa rin. Kunwari ay tulog pa rin ako. Naramdaman ko ulit ang paglapat ng mga labi nito sa akin, pero sa pagkakataong iyon sa labi ko na lumapat. Ayaw mong gumising ha? Dilidsan, alam ko na, ikaw na lang ang kakainin ko for the day breakfast. Mas masarap yon, bulong nitong muli. Maya-maya ay naramdaman ko ang bigla nitong pagdagan sa na siyang naging dahilan upang matawa ako ng malakas. Ito na oh. Gising na po ako.
Agad akong nagmulat ng mga mata saka tumatawang iniharang ko ang aking kamay sa mukha niyang palapit na sana sa mukha ko. Gusto mo lang talaga na halikan kita, Anya. Kapal eh. Hindi kaya, natatawang sagot ko sa kanya. Niyes, sayang. Akala ko pa naman masusundan na natin yung ginawa natin noong nakaraan, nakanguso pang saad nito habang nasa ibabaw ko pa rin. Inayos nito ang buhok kong nagkalat sa tapat ng aking mukha. Agad naman akong natigilan nang marinig ko ang sinabi niya. Ramdam ko na naman ang pag-iinit ng aking mukha. Tumitig ito sa akin, naiilang ako na salubungin ang mga mata niya, kaya nag-iwas akong bigla ng paningin sa kanya. Alam mo wife, gusto ko gawin ulit natin yon. Seryosong saad nito. Wala sa sariling napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang hiya ang lalaking ito. Alam ko mas namumula ngayon ang buong mukha ko dahil kahit ako ay bigla kong naalala ang mga tagpong iyon. Gabing ayaw ng isipan ko na mangyari pero taliwas naman sa gusto ng katawan ko. Nangangapal na ang mukha ko dahil sa sobrang init at pagkapahiya sa kanya, lalo na dahil sa mga kakaibang titig na ipinupukol niya sa akin. Nandun yung mga titig niyang puno ng pagnanasa kagaya noon ang gabing iyon. Pero ngayon ang pagnanasang iyon ay may kasama ng pagmamahal. Bigla nitong sinakop ang aking mga labi maya-maya. Lilset, hindi ko alam kung unggol ko ba iyon o sa kanya. Nagsisimula na kasi akong mag-init. Init na hindi ordinaryo. Init na kagaya ng nangyari sa gabing iyon. Magaan. Marahan. Mapusok na mga halik hanggang sa naging mapaghanap. Natatangay ako sa sarap ng halik na ginagawad niya sa akin, napapikit ako kasabay ng pagtugon sa halik niya. Umagang-umaga ay nag-iinit kaming pareho. Maya-maya ay bumitaw na ito sa akin. Pero gusto ko, gawin natin iyon nang hindi kita pinipilit. Kasi ayoko na muli kitang masaktan, na muli kanyang masaktan, Anya at mumuso pa ito sa ibaba niya. Kara, hindi na niya natapos ang iba pa niyang sasabihin nang bigla ko siyang siilin ng halik sa mga labi niya. Daming satsat eh. Umpisahan niya tapos ibibitin pa ako. Nagdidiliryo na rin ang katawan ko. Ramdam ko ang pagguhit ng ngiti niya habang magkahinang ang aming mga labi. Ipinulupot ko sa liig niya ang mga braso ko. Ramdam ko ang masuyong paglandas ng isang kamay niya mula sa aking liig pababa sa isang dibdib ko. Pumisil ito roon na siyang naging dahilan ng pag-ungol ko. Kung saan-saan pa naglakbay ang palad nito sa buong katawan ko. Ah! I love you, wife. I love you. Anas nito sa pagitan ng paghalik niya sa katawan ko. Hinawakan nito ang lailayan ng damit ko, saka unti-unting itinaas iyon at tuluyang hinubad sa katawan ko, tinulungan ko pa siyang tanggalin ang natitirang saplot ko. Ah! Malfoy, unggol ko nang hindi ko na mapigilan. Ye wife! Just mon i-name, Anya at umangat ito saglit sa katinitigan ako. Maya-maya ay sabay kaming natigilan ni Malfoy at napatingin sa likod ng pinto nang biglang may kumatok doon. Senorito, nasa ibaba na po ang sundo niyo kanina pa po naghihintay. Dinig naming saad ng babae mula sa labas ng silid. Ha? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala, yon wife. Let's continue. Teka nga. Hindi ba at may lakad tayo ngayon? Dali na, magbihis na tayo. Saad ko saka ko siya itinulak sa dibdib niya upang paalisin sa ibabaw ko. Dismayado naman ang hitsura nito dahil sa pagkabitin niya. Wala sa sariling napangiti na lamang ako dahil sa nakikita kong hitsura niya. Mamaya na lang natin ituloy husband. Malambing na saad ko sa kanya. Sumilay din naman kaagad ang kakaibang ngiti sa mga labi nito dahil sa tinuran ko. Sure. Kasi ayoko nang mabitin wife, paninigurado nito sa akin. Natawa ako ng pagak sa kanya. Ina. Alis na at magbihis na tayo. Saka ako tumayo sa kama ng tuluyan. Kukunin ko na sana ang bra at damit ko nang bigla niya akong buhatin at naglakad papasok sa banyo. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Sasabay sa pagligo, pilyong saad nito. Kasasabi ko lang na mamaya na eh. Hindi lang makapagpigil babe. Kaya pa naman, wife. Promise walang magaganap ngayon. Maliligo lang talaga tayo. Pero mamaya panigurado akong hindi na ako makakapagpigil, saad nito saka ako binaba sa ilalim ng shower. Naghubad na ito ng damit sa harapan ko, kaya bigla akong napatalikod sa kanya.
Narinig ko na lang ang pagtawa niya ng malakas pagkwa ay hinawakan ako sa balikat at pilit na ipinihit paharap sa kanya. Nakita mo na iyan, wife. Bakit nahihiya ka pa? Look at me. Utos nito sa akin pero hindi ako sumunod. Nahihiya talaga ako. Kara. I said look at me please, anya sa malambing na boses. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya, pangalawang beses ko na nakita iyan pero nakakagulat at nakakatakot pa rin. Don't be heavy, palakaibigan iyan. Wala sa sariling pinalo ko siya sa kanyang balikat kasabay noon ang pag-iinit ng aking mukha. Ang bastos talaga ng lalaking ito. Ang bastos mo talaga, kunwari ay galit na saad ko sa kanya. Inismiran ko rin ito bago tumalikod. Tumawa lamang ang loko. Nang mahubad ko na ang natitirang saplot sa katawan ko, ay binuksan na nito ang shower. Siya na ang nagsabon sa katawan ko. Nag-enjoy naman ito sa ginagawa niya at paminsan-minsan pang may kalokohang ginagawa sa akin, ang kulit. Imbes na saglit lang kami sa banyo, inabot pa kami ng mahigit 1 oras. Pero gaya ng sabi niya, ligo lang. Wife, hihintayin kita sa labas, okay? May tatawagan lang ako sa office, saad nito sa akin habang nagbibihis pa ako. Okay, patapos na rin naman na ako eh. Susunod ako. Sagot ko. Saka naman ito lumabas. Maya-maya, pagkatapos kong magbihis at mag-ayos ay agad din akong lumabas ng kwarto. Hindi ko naman siya makita roon. Kinailangan ko pang maglakad sa lobby para hanapin siya. Paliko na sana ako sa kabilang hallway nang makita ko siyang may kausap na babae kaya naglakad ako palapit sa kanila. Pero ganon na lamang kabilis na naglaho ang ngiti sa mga labi ko at napakunot ang noo ko nang makita ko kung sino ang kausap niya. Are you kidding me, Malfoy? Elvie, are you doing this? Maarteng tanong nito sa asawa ko. Mildred, stop this nonsense, okay? Alam mo sa sarili mo na walang tayo kaya tumigil ka na. Pero alam mo rin una pa lang na gusto na kita, Malfoy. Sinabi ko naman sa iyo noon pa na mahal kita, hindi ba? So bakit binalikan mo pa rin ang asawa mong walang kwenta? Nag-init lalo ang dugo ko sa kanya nang marinig ko ang sinabi niya. Ako pa talaga ang walang kwenta? Naghahanap talaga siya ng gulo eh. I told you na wala akong pakialam kung mahal mo ako or what. As don't care about your feelings for me. I love DV wife, so wag mo rin siyang pagsasalitaan ng masama. Get lost, Mildred. Stop ruining DV life pati ang asawa ko. Dinig kong galit na saad ni Malfoy sa malanding Mildred na ito. Kahit papaano ay nabawasan ang galit sa akin, pero nanggigigil pa rin ako sa kanya. How dare you, Malfoy? Sisiguraduhin kong magsisisi ka dahil sa pambabaliwala mo sa akin. Akmang sasampalin niya si Malfoy, ngunit kaagad akong lumapit at nagsalita. Subukan mong ilapat yung kamay mo sa mukha ng asawa ko. Makikita mo talaga ang tunay na hinahanap mo. Galit na saad ko sa bruhang ito. Pareho pa silang napalingon sa gawi ko. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa makalapit sa kanila at kumapit sa braso ni Malfoy. UG. Duro nito sa akin, this is your fault, ang landi mo at bumalik ka pa talaga sa buhay ni Malfoy. Makati ka rin ano? Sumama ka na nga sa lalaki mo noon tapos ngayon bumalik ka pa sa kanya. Nagpantig ang mga tainga ko dahil sa pagtawag niya sa ng malandi at Makati raw. Umakyat ata sa ulo ko lahat ng dugo ko sa katawan. Bigla ko siyang sinampal. Napahawak naman ito sa pisngi niya. Sa lakas ng pagkasampal ko sa kanya, panigurado akong baka talaga ang kamay ko sa makapal niyang mukha. Hindi mo ako kilala kaya wala kang karapatan na tawagin akong malandi. Baka nakakalimutan mo, asawa ko ang hinahabol at nilalandi mo. Tingin mo sino ang mas malandi at makati sa ting dalawa ha? Ayaw nga sa'yo ng asawa ko, hindi ba? Bakit pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa kanya? Galit na saad ko. Kapag hindi ako nakapagpigil baka hindi lang sampal ang abutin sa ng babaeng ito. How dare you to slap me slut, nang gagalaiting saad nito sa kaumaktong sasampalin din ako, pero naunahan ko siya. Agad kong nahawakan ang kamay niya. Wife, enough. Let's go. Hayaan na lang natin siya. Awat sa ni Malfoy. Wait lang asawa ko, gusto ata magpaturo ng leksyon ang makating babaeng to eh. Saad ko at talagang ipinagdiinan ko ang salitang asawa para ipamukha sa babaeng ito na hindi ako makati at malandi. Ito ang tandaan mo, sa oras na makita kita ulit na lumalapit sa asawa ko,
hindi lang sampal ang aabutin mo sa Kin. Gigil kong piniga pa lalo ang kamay niyang hawak ko. Ouch, bitch, let me go. Pilit nitong binabawi ang kamay niya. Maya-maya ay binitawan ko siya ng malakas. Ang sama ng titig niya sa Kin, hindi pa tayo tapos tandaan mo din, may kasamang pagbabanta na saad nito saka pagalit na umalis sa harapan namin ni Malfoy. Wife, are you okay? Tanong nito sa Kin, sana hindi mo na lang siya pinatulan, anito saka ako, hinawakan sa kamay. Hindi naman kasi ako papayag na pagsalitaan niya ako ng ganoon. Hindi niya ako kilala so anong karapatan niya na magsalita ng masama sa Kin, inis na tanong ko sa kanya. Okay, easy. Hindi ako ang kaaway mo rito. Hayaan mo na. Umalis naman na siya eh. Let's go. Hinapit ako nito sa baywang ko. Nawalan na ako ng gana, bakas pa rin ang labis na pagkainis ko dahil sa Mildred na yon. Wife naman eh. Okay, I'm sorry. Baka iniisip mo naman ngayon na ako ang lumapit sa kanya kaya wala akong iniisip na ganoon. Putol ko sa sasabihin niya. Naglakad ako pabalik sa kwarto namin pero kaagad din naman siyang sumunod at pinigilan ako sa braso ko. Wife, may pupuntahan pa tayo, Anya. Please. Hayaan na lang natin siya. Ayoko naman na masira ang araw na to ngayon dahil lang sa kanya, malumanay na saad nito sa Kin, para pa siyang tuta na nagpapakyut. Smile na please, pangulit pa nito at hinawakan ang aking baba. Come on wife. Smile. Huwag ka nang magalit, magtampo o magselos. Ikaw naman ang mahal ko at kahit kailan walang makakaagaw noon sa'yo rito. Anya sabay turo nito sa tapat ng dibdib niya gamit ang kamay ko. Mumiti pa ito ng matamis sa Kin. Ang corny mo, hindi ko na napigilan ang matawa na rin. Ayan. Mas bagay kasi sa'yo ang nakangiti kaysa nakasimangot. Pakis nga. Saad nito at kaagad na hinalikan ako sa labi ko. Sus! Mga galawan mo Mr. Fair. Halika na nga at baka magbago pa ulit ang isipan ko. Saka ko siya hinila sa kamay. Maglalakad na sana ako pero hinila niya rin ako pabalik sa kanya. Niyakap ako nito ng mahigpit na ikinabigla ko. I love you Kara, bulong nito sa punong tainga ko. Egay! Kaninong bahay Eki? Manghang tanong ko kay Malfoy habang nakatingala sa mataas na bahay na nasa harapan ko. Well, hindi lang bahay na matatawag to kasi mas malaki ito. Mansion to. This is our house, Kara. Saad nito sa Kin saka ako hinapit sa baywang ko. Bahay natin? Tanong ko ulit habang nakalarawan pa rin sa hitsura ko ang labis na pagkamangha. Come. Let's go inside para maniwala ka. Inakaya ko nito papasok sa kabahayan. Kung namangha na ako kanina sa labas. Mas namangha pa ako sa hitsura at ayos sa loob ng malaking bahay na iyon. Pangmayaman talaga ang bahay na ito. Maligayang pagbabalik sa isla anak, bati ng may katandaang babae na siyang sumalubong sa amin sa sala. Manang Sonya, nakangiting bati rin dito ni Malfoy sa kalumapit at niyakap ang babae. Namiss kita. Ang tagal mong hindi napasyal dito. Anito pagko ay kumawala sa asawa ko. Tumingin naman ito sa Kin na parang nagtataka. Nagpalipat-lipat pa ang mata nito sa amin ni Malfoy. Kara. Anas nito. Lumapit naman sa Kin si Malfoy at inakbayan ako. Yeh, Manang. Wife, this is Manang Sonya. Kilala mo na siya pero hindi mo lang maalala. Paliwanag sa Kin ni Malfoy. Kahit nahihiya ako sa kanya, sinubukan kong lumapit para yumakap at halikan siya sa pisngi bilang pagbati. Hello po. Nakangiting saad ko. Ikaw nga Kara. Pero paanong, Manang ikukwento ko rin po sa iyo ang mga nangyari pero mamaya na. Magpapahinga lang po kami ng asawa ko. Agap nito sa mga sasabihin ni Manang Sonya. Umiti naman ito sa Kin at muli akong niyakap. Masaya akong makita ko ulit siya. Hala, sige at umakyat na kayo sa kwarto nyo at nang makapagpahinga na kayo. Maghahanda ako para sa hapunan natin. Salamat Manang. Let's go wife. Saka ako nito inakay paakyat sa mataas na hagdan. Bakit ganyan ka makatingin at makangiti sa Kin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Mas lalo lang ito ngumiti sa Kin saka bumulong sa tainga ko. Continuation wife,
Malambing na tura nito kasabay ng paghimas ng palad niya sa tiyan ko habang nakapulupot iyon sa baywang ko. Hinapit pa ako nito lalo papunta sa kanya. Wala. Akala ko ba magpapahinga lang? Natatawang tanong ko sa kanya. Pero nagulat na lamang ako nang bigla ako nitong buhatin at mabilis na umakyat sa hagdan. Tuyeset wala nang bawian kara. Kapag usapan okay, seryosong saad nito sa Kin. Hindi ko na napigilan ang tawa ko habang paakyat kami ng hagdan dahil sa mga kalokohang sinasabi nito sa Kin. Malfoy, pwede namang dahan-dahan. May lakad ka ba? Natatawang tanong ko sa kanya nang kamuntikang na siyang mapatid pagkapasok sa kwarto. Sorry wife, excited lang ako. Anito saka ako hinalikan sa labi ko habang naglalakad papalapit sa kama. Maingat niya akong inilipag doon habang magkahinang pa rin ang aming mga labi. Napaunggol ako nang maramdaman ang masuyo niyang pagpisil sa isang dibdib ko, kasabay ng pagdagan niya sa Kin. Wife, ayoko nang mabitin ngayon please. Pagbigyan mo na ako ha, masuyong bulong nito sa punong tainga ko, habang patuloy pa rin sa paglalakbay ang kamay niya sa buong katawan ko. Ipinulupot ko sa liig niya ang aking mga braso. Just do what you want baby Dilsem, saad ko sa mababang boses. Tumingin naman siya sa Kin, umiti saka ako muling hinalikan sa mga labi ko. I love you Kara you're mine, anito at muling bumalik sa ginagawa niya. Mga labi niyang kay init na naglalakabay sa liig ko pababa sa balikat ko. Nadadala na naman ako sa mga halik at haplos niya sa katawan ko. You're mine Kara all mine, habang patuloy na bumababa at hinahalikan ang tiyan ko. Ramdam ko ang mainit niyang mga labi na dumadampi roon kahit may damit pa ako. Yee! I'm all yours Malfoy. Ah, anggol ko. Maalab ang mga halik na iginagawad niya sa Kin, nakakabaliw. Nakakadala. Sobrang nagwawala ang puso ko dahil sa sarap na ipinalalasap niya sa Kin. Sa itagain wife, please, saad nito sa gitna ng pagangkin niya sa mga labi ko. I'm all yours Malfoy. Ah! I'm all yours T. Lumuhod ito sa pagitan ng mga hita ko. Nakangiting nakatitig sa Kin, saka madaling hinubad ang damit sa katawan niya. Ako na naghubad na rin ang damit ko, kung kaya't bra na lang ang natira na sa plot sa pangitaas ko. Ready wife? Magpapagod tayo ngayon, umiti pa ito sa kamuling pumaibabaw sa Kin at walang ano-ano ay muling inangkin ang mga labi ko. What the fuck? Gulat kaming napatingin sa pintuan ng kwarto. Shit! Hapon na pero nag-iinit pa rin kayo, tumatawang saad ng lalaking nakatayo sa may pintuan. Ren! Fuck! What are you doing here? Get lost, galit na saad sa kanya ni Malfoy sa kabinato ng unan. Matoto ka kasing mag-lock ng pintuan para hindi ka mabitin, tumatawang saad nito saka naglakad patalikod. Pakiramdam ko pulang-pula ang mukha ko ngayon dahil sa hiya. Nakita kami ng lalaking iyon sa ganitong ayos. Tapos wala pa akong damit. Fuck T. Dinig kong saad ni Malfoy sa katumayo para sana isara ang pinto. Pero biglang dumating din si Manang. Diyos ko naman ang mga batang ito. Gulat din ito nang makitang walang damit si Malfoy. Bukas ang zipper ng pantalon pati ako nakahiga sa kama na wala ring damit. Sus Mariusip naman. Ay! Hala at magbihis kayo at tayo'y kakain na, saad ni Manang saka nagmamadaling umalis. Sa sobrang hiya ko, gusto ko nang kainin ako ng kama ngayon. Wala sa sariling pumailalim ako sa makapal na kumot. Ramdam ko pa ang pag-iinit ng mukha ko dahil sa hiya. Ano naman, mag-asawa naman kami ni Malfoy. Natural lang na gawin namin iyon. Fuck! Fuck! Rinig kong sunod-sunod na pagmumura nito. Inalis ko ang kumot sa mukha ko saka tiningnan ko siya. Halata sa hitsura nito ang galit at pagkabitin na naman. I'm sorry, nanula sa bibig ko. Get dressed at mauna ka nang bumaba sa kusina. Maglalabas lang ako ng sama ng loob, anito saka naglakad papasok sa banyo. Tumayo na lang din ako sa kama at nagbihis ulit. Pagkababa ko sa kusina naabutan ko naman si Manang nakausap yung lalaki. Nahihiya pa rin ako. Oh! Hishakara, halika na rito. Asan ba ang asawa mo? Naglakad ako papalapit sa hapag at umupo sa isang upuan. Pababa na rin pumanang, nahihiya pang sagot ko at hindi ko magawang tumingin ang diretsyo sa kanilang dalawa. I'm Ren Yika the way. You know me already pero hindi mo lang ako maalala.
Pakilala nito sa kainabot sa Kin ang kamay niya. Tinanggap ko naman ito. Hay, matipid na bati ko sa kanya. Nahihiya ako lalo pa at iba ang mga ngiti nito sa Kin. Oh, ito na pala si Malfoy. Halika na anak at kumain na tayo. Lumapit naman ito sa hapag, nakasimangot pa rin ang mukha niya. Umupo ito sa tabi ko. What are you doing here, Ren? Seryosong tanong niya rito. Chill cows. Masihado ka namang hot sa Kin. Sorry sa istorbo kanina. Tumatawa pa rin ito at nagpapalipat-lipat ang tingin sa amin dalawa. O, hala kumain na muna tayo at mamaya na ang kwentuhan. Nanahimik na lang din ako. Hanggang sa matapos kaming kumain. Nag-uusap pa naman silang magpinsan kaya bumalik ulit ako sa kwarto para sana magpahinga ng kaunti at maliligo rin ako. Habang nasa ilalim ng shower bigla ko na lang naramdaman ang pagkirot sa ulo ko. Para itong binibiyak sa sobrang sakit. Napakapit na lang ako bigla sa gilid ng bowl. Ah! Ouch! Ang sakit! Aray. Maluha-luhang daing ko habang nakakapit pa rin sa ulo ko. Maya-maya biglang may nag-flashback sa utak ko. Alam mo sobra kang tanga. Hindi kita gusto kaya tigilan mo na ako. At kahit kailan hindi mangyayari ang gusto mong maikasal ako sa'yo. Kinamumuhian kita alam mo ba yon? Isinusumpa kita, kahit anong gawin mo hindi ako mapapasayo. Itigil mo na ang kahibangan mo sa Kin Malfoy. Masasaktan ka lang lalo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ayoko sa iyo at mahal ko ang boyfriend ko. Galit na saad ko sa kanya. Please, Kara. Wag naman ganito. Please. Matututunan mo rin akong mahalin. Mahal kita, Kara. Mahal na mahal, pagmamakaawa nito sa Kin sa kalumuhod sa harapan ko at yumakap sa baywang ko. Pinagtitinginan na kami ng madaming tao. Nakakahiya yung ginagawa niya. Bitawan mo ako, umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa Kin. Huwag mo na akong lalapitan pa. Pilit akong kumawala sa kanya saka iniwan siyang nakaluhod pa rin sa gilid ng kalsada. Kara, bigyan mo naman ako nagpagkakataon. Lahat gagawin ko para sa'yo, saad nito nang muli niya akong puntahan sa labas ng school ko. Nagtitinginan na naman ang mga ka-schoolmate ko. Para siyang baliw na nakaluhod sa gitna ng gate. Lahat gagawin mo para sa Kin? Tanong ko sa kanya. Yeah. Just say what you want at gagawin ko. Then leave me alone. Get lost. Dahil ayaw ko sa'yo. Or much better mawala ka na sa mundo para maging masaya na ako. Sigaw ko sa mukha niya saka siya nilagpasan. James. Gulat na tawag ko sa kanya nang makita kong may kahalikan siyang babae. Mas lalo akong nagulat nang tumingin sa gawi ko ang babaeng kahalikan niya. Kaibigan ko. Kaibigan ko lang ang kahalikan niya. Napaatras ako nang makita kong lumapit siya sa Kin. Kara, wait let me explain babe. Saad nito saka ako, hinawakan sa kamay pero pumiksi ako at sinampal ko siya. Mga manloloko, singhal ko kasabay ng pagpatak ng mga luha sa mata ko. Kara, bes hindi ko sinasadya, saad ng kaibigan ko. Nilapitan ko siya saka sinampal ko rin ng ubod lakas. Bes? Ahas? Ahas ka, umiiyak na singhal ko rito. Gusto ko siyang saktan at bugbugin. Ang landi niya. Ang landi-landi. Ang buong akala ko'y kaibigan ko siya. Kara stop it, sigaw nito sa Kin. Mas lalo akong naiyak at nasaktan dahil mas kinampihan niya pa ang kaibigan ko. Ang kalandian niya. Mga manloloko. Mga taksil. Umiiyak na sigaw ko saka tumakbo papalayo sa kanila. Tahimik lang akong umiiyak habang nakatulala sa malayo. Hindi ko rin namalayan ang pagbukas ng pinto. Rarinig ko na lang ang boses ni Malfoy. Wife D. Lumingon ako sa gawin niya. Kita ko ang pag-aalala sa mukha niya nang makita niya akong umiiyak. Kara. What happened? Willie, are you crying? Magkasunod na tanong nito habang naglalakad papalapit sa Kin. Napahagulhol na naman ako nang maramdaman ang pagyakap nito. Hey! Kara, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tell me Kara, tanong nitong muli. Hinawakan nito ang baba ko para itaas ang aking mukha upang magtama ang mga mata namin. Kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Ngayon naaalala ko na ang lahat. Lahat ng mga mali ko sa kanya noon.
Kung paano ko siya ipagtabuyan ng paulit-ulit. Ipahiya sa harap ng maraming tao. Kung paanong paulit-ulit kong saktan ang puso niyang nagmamahal lang naman sa kin, na mas pinili ko pa ang taong mahal ko, na akala ko ay mahal din ako, pero sa huli sasaktan lang din naman pala ako. Ang sakit lang sa puso ko na noon pa man ay mali na pala ang naging desisyon ko. Sinaktan ko ang taong lubos na nagmamahal sa kin, pero sinaktan din pala ako ng taong mahal ko na akala ko rin ay lubos ang pagmamahal para sa kin. Ang bilis nga naman ng karmao. Pero ganun talaga ang buhay. Kapag nagmahal ka, asahan mo ng parte at kaakibat niyan ang masasaktan ka talaga. Hindi ka naman kasi masasaktan ng labis kung hindi ka nagmamahal ng totoo. Kagaya niya, sobrang pagdurusa ang dinanas niya sa mga kamay ko kasi ilubos lang naman ang pagmamahal na gusto niyang iparating sa kin. Hindi naman kasi natin mapipilit ang isang tao na mahalin tayo kagaya ng hinahangad natin sa kanya. Puso kasi ang nagpapasya at hindi ang isip. Paano kung noon pinili ko siya kasi iyon ang gusto ng isip ko, pero iba naman ang sinisigaw ng puso ko? Pareho lang din, masasaktan at masasaktan ko pa rin siya. Nasasaktan at umiiyak ako ngayon hindi dahil sa mga ginawang panloloko sa kin ng mga taong iyon. Nasasaktan at umiiyak ako ngayon kasi sa puntong ito alam ko na sa sarili ko na wala na pala akong dapat na balikan sa nakaraan ko. Alam kong mahal ko na ang taong nasa harapan ko ngayon. Ramdam ko iyon sa puso ko. Handa na rin akong tanggapin siya ng buo sa buhay ko. Hinawakan ako nito sa pisngi ko para punasan ang mga luhang naglalandas doon. Tumaas din ang dalawa kong kamay sa kahumawak sa mukha niya. I love you, walang pag-aalinlangan na sambit ko sa kanya. I love you, Malfoy T. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Gulat dahil sa mga katagang binitawan ko. Mataman ko siyang tinitigan sa mga mata niya. Humaplos ang isang kamay ko sa noo niya at sa gilid ng mukha niya. Mahal kita. I'm sorry ulit. Bigla ko siyang hinalikan. Gulat man dahil sa ginawa ko ngayon. Tumugon pa rin siya sa halik ko. Ilang sandali pa ay bumitaw ako sa kanya. Itinuon ko ang noo ko sa baba niya. Karani. Nagtatanong ang mga mata niya nang tumingin ulit ako sa kanya. Naaalala ko na Malfoy. Naaalala ko na ang lahat. Patawarin mo ako. I'm sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo noon. Umiiyak pa ring paghingi ko sa kanya ng patawad. Mahal kita, Malfoy. I'm sorry, T. Oh God. Karani. Agad ako nitong niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang lubos na kasiyahan nito dahil sa mga yakap at paghaplos sa kin, God. Mas lalo mo akong pinaliligaya ngayon, mahal ko. I love you too. Mahal na mahal kita. Thank you, Kara. Paulit-ulit ako nitong ginawaran ng maliliit na mga halik sa labi ko. Magkayakap kami habang nakahiga sa kama. Ang mga braso niya ay nakapulupot sa baywang ko habang nasa dibdib niya naman ako. Ang marahan at masuyong paghimas-himas nito sa balikat at buhok ko. Ang paminsan-minsang paghalik niya sa buhok at sa likod ng kamay kong nakasalikop sa kamay niya. Wife D. Tawag nito sa kin maya-maya. Ethan? Can you please say itagain? Nasa tono ng boses nito nagpaglalambing. Kumawala ako sa yakap niya at umupo sa tabi niya habang nasa baywang ko pa rin ang kamay niya. Dumukwang ako palapit sa kanya para halikan siya sa labi. I love you, Mr. Malfoy Ferrer, asawa ko. Nakangiting saad ko sa kanya. Mumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kin, ngiti na ngayon ko lamang nakita sa kanya. I love you too. Alam mo bang kay tagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito? Na masabi mo sa kin na mahal mo na rin ako, tura nito. Mahal na mahal kita, Kara. Thank you for loving me back. Ginagap nito ang palad ko sa kadinala sa labi niya. No, ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Malfoy. Kasi sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo noon, hindi mo pa rin ako sinukuan. Ginawa mo pa rin ang lahat para mapasayo ako. Ngayong naaalala ko na ang lahat, hindi ako nagsisisi na ikaw ang kasama ko ngayon. Na kahit puro pait at sakit ang mga nangyari noon sa pagitan natin, ito pa rin tayo ngayon. Masaya ako. Sobrang saya. Mahal din kita. Mahal na kita, Malfoy. Salamat sa pagtitiyaga mo sa kin at sa patuloy na pagmamahal mo sa kin. Madamdaming turan ko sa kanya pagka yumakap ulit ako sa kanya. How about James? Tanong nito pagkuan. I don't know.
Wala na akong pakialam sa kanya. Basta ang alam ko lang ngayon, mahal kita at handa akong gawin ang lahat para mapantayan ko rin ang pagmamahal mo sa Kin at Isne. Awat nito sa mga sasabihin ko. Inilapat pa niya ang isang daliri sa tapat ng mga labi ko. I don't wanna hear that. Sapat na sa Kin ang malaman at marinig ko mula sa iyo na mahal mo na rin ako. Sobra-sobra na iyon, Kara. Lahat ginawa ko para sa iyo, pero isa lang naman ang gusto kong kapalit noon. Ang marinig ko ang salitang mahal kita mula sa iyo. Napakabuti ng Diyos at dininig niya ang mga panalangin ko sa Kanya. Alam mo ba sa mga oras na ito wala na ako ibang hinihiling kundi ang makasama ka habang buhay. Ikaw ang buhay ko, Kara, sa piling mo lang ako magiging maligaya. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa Kin sa pamamagitan ng mga katagang binibitawan niya. Sobra akong nagpapasalamat sa Diyos na ako ang minahal niya. Napakaswerte ko at ako ang nakita, napili at minahal mo. Ako ang maswerte, Kara, kasi dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Sobra. Hindi sapat ang salitang mahal kita para sabihin ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Sobra-sobrang kaligayahan ang nararamdaman ko ngayon sa piling niya. Walang pagsidlan ang nag-uumapaw na saya sa puso ko. I love you, babe, nakangiting saad ko sa kanya sa kahinalikan ko ulit siya. I love you too, tugon nito. Sigurado ka na ba talaga na hindi mo na mahal si James? Hindi ka na babalik sa kanya, maya-maya ay seryosong tanong nito sa Kin. Kasasabi ko pa lang na ikaw na ang mahal ko, hindi ba? Gusto mo talaga na bumalik ako sa kanya? Kunwari ay iritang tanong ko sa kanya. Nakakainis lang kasi, pagkatapos ng kadramahan namin, sa huli ito pa ang itatanong niya sa Kin. Of course not. Wala naman akong sinabi na ganun, wife. Halika nga rito, anya at hinapit ako nitong lalo sa aking baywang at walang paalam na siniil ng matamis na halik ang aking mga labi. Napapangiti na lamang ako. Maya-maya ay nag-umpisa na naman siya. Naglilikot na naman ang mga kamay niya sa katawan ko. Wife, please. Ayoko nang magtiyaga kay Maria. Parati na lang akong nabibitin. Mababaog na ako nito. Pagsusumamo nito sa Kin at kaagad na sinundan ng pagtulis ng kanyang nguso. Nakakatawa lang ang hitsura niya. Sino si Maria? Natatawang tanong ko sa kanya. Kinabig naman ako nito sa kanya sa kabumulong sa tainga ko. Hindi ko napigilan ang malakas na pagtawa dahil sa mga sinabi nito. Pinalo ko pa siya sa kanyang dibdib. Ang manyak mo talaga, ano? Sa gusto ko eh. Masisisi mo ba ako kung hindi ko mapigilan ang isip ko tuwing makikita at makakasama kita? Lalo na kapag nasa mga bisig kita. I'm not getting any younger, wife, kaya sinusulit ka lang. Anito na nagpainit na naman ang buong mukha ko. 28 ka pa lang naman eh. Mas maganda na rin yon para makarami tayo. Baliwalang sagot nito sa Kin. Gusto ko na rin magka-baby tayo, wife. Pilyong saad nito saka ako hinila pahiga sa kama at siya naman ang umibabaw sa Kin. Ay, gusto ko yan. Gusto ko rin na magka-baby tayo. Teka lang yung pinto, saad ko sa kanya. Nilock ko na kanina pa. Para sure na hindi ako mabibitin ngayon. Walang istorbo. Ilang oras tayo ngayon kasi 2 beses ako nabitin kanina. Saad nito sa seryosong boses saka walang ano-ano isinunggaban ulit ako ng halik sa mga labi ko. Wala na akong nagawa kundi ang tumugon sa maiinit niyang mga halik sa Kin. Kinabukasan nagising ako nang maramdaman kong wala na sa tabi ko si Malfoy. Nakabalot pa rin ako ng makapal na kumot pero nakadamit na ako. Suot ko ang shirt na suot ng asawa ko kagabi. Napangiti naman ako nang maisip kong binihisan niya pa talaga ako. Napaupo ako sa kama. Pangalawang beses na may nangyari sa amin ngayon, kaya ramdam ko pa rin ang sakit sa ibaba ko. Paglingon ko sa gawin ng side table ay naagaw ang pansin ko doon sa isang steam ng white rose. Kinuha ko yon at may kasama pang note na nakasulat sa maliit na papel na nakadikit sa steam ng bulaklak. Morning, wife. Sorry I don't have the heart to wake you up. Ang sarap kasi ng tulog mo. I'll be outside, hihintayin kita. I love you. Baby. Wala sa sariling nakagat ko ang pangilalim kong labi habang nakangiti at inaamoy ang bulaklak. This feeling. Ngayon ko lamang naramdaman ang kilig na ito sa kaibuturan ko. Kilig na parang tumutunaw sa puso ko.
Matapos kong pagsawain ang ilong ko kakaamoy sa rose na bigay ng aking asawa, ay tumayo na rin ako sa kama at naglakad papasok sa banyo para mag-ayos ng sarili ko. Pagkatapos ay lumabas na rin ako ng silid. Nasa puno na ako ng hagdan nang mapansin ko ang isang malaking picture frame na nakasabit sa wall ng sala. Ngayon ko lang iyon napansin. Wedding picture namin ni Malfoy. Napangiti na lang ako nang mapait nang maalala ang araw na yon. Araw na dati ay isinusumpa ko, pero ngayon araw na umpisahan ko ng ipagdiwang dahil sa lalaking mahal ko. Oh! Karahija, gising ka na pala. Halika at naghihintay ang asawa mo sa labas. Nakangiting bungad sa kin ni Manang Sonia habang nasa paanan ito ng hagdan. Nagmadali naman akong bumaba at lumapit sa kanya. Manang, thank you at nandito pa rin po kayo sa bahay. Nakangiting saad ko sa kanya saka ko siya niyakap. Naikwento na sa kin ni Malfoy ang lahat. Masaya ako para sa inyo at sa wakas ay naging okay na rin kayo. Salamat po, bumitaw ako sa yakap sa kanya. Siya, halika na at naghihintay sila sa labas, inakay na ako ni Manang palabas ng bahay. Naabutan ko naman si Ren na nag-iihaw ng isda at karne. May malaking lamesa doon na puno ng pagkain ang ibabaw. Hinanap ng mga mata ko si Malfoy, nakita ko naman itong nakangiti habang naglalakad papalapit sa pwesto ko. Alam ko naman na in love na ako sa asawa ko, pero bakit ganito pa rin ang pakiramdam ko tuwing natititigan ko siya? Kinikilig pa rin ako sa kanya. Lagi pa rin akong excited kapag kasama ko siya. May mga paru-paro pa rin sa loob ng sikmura ko. Naka-board short lang ito na kulay blue habang topless. Naka-shades pa. Napailing na lamang ako. Paano, nakabalandra na naman sa mga mata ko ang maganda niyang katawan. Kitang-kita ko ang naglalakihan niyang mga muscles sa katawan. Ang sexy niyang maglakad. Ang anim niyang abs na ilang beses ko na ring nahawakan ay parang nag-aanyaya na naman. Makalaglag panti ang hitsura ng asawa ko. Napakaswerte ko talaga. Wife, kaunti na lang matutunaw na ako sa ginagawa mong pagtitig sa kin, natatawang saad nito. Hindi ko na malayan nasa harapan ko na pala siya. Ngumiti pa ito ng nakakaloko saka ako, hinapit sa baywang ko at hinalikan ang aking mga labi. Tapos ka na bang pag nasaan ang asawa mo, Jidzith? Masuyong tanong nito sa kin saka pinisil ang tungkil ng ilong ko. Bigla naman nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Sisizit, ang bibig mo, napalingon ako sa gawin ni Manang at Ren. Marinig ka nila Manang at ng pinsan mo. Saway ko sa kanya. Umiti lang ito lalo sa kin saka ako inakay palapit sa isang upuan. Umupo ito roon at pinaupo niya naman ako sa kandungan niya. So, pinagnanasaan mo nga ako kung ganon wife, tumatawang tanong nito habang tinatanggal ang shades niya. Anong, hindi kaya, pagtanggi ko sa kanya. And Gary, are you blushing right now kung hindi, pang-aasar pa nito. Naman kunwari inis na saad ko sa kanya. Pumadyak pa ang paa ko sa buhangin kasabay ng pagtulis ng aking nguso. Tumawa lamang ito ng malakas saka hinalikan ang aking pisngi at niyakap ako. Okay fine. Secret na lang natin yon baka marinig ni Manang. Nahihiya kasing umamin ang asawa ko. Pang-aasar pa nito lalo at pinisil muli ang ilong ko. Napangiti na lang din ako sa kanya. Come on wife, napatayo ako sa kandungan niya maya-maya. Saan tayo? Ligo tayo ng dagat, sagot nito saka ako hinila sa kamay. Hindi ako marunong lumangway babe, alin lang ang saad ko sa kanya. Saka hindi pa ako bihis It's okay wife. Ako ang balaha sa iyo. Hinawakan nito ang lailayan ng damit ko, at siya na mismo ang naghubad niyon maging ang short na suot ko. Nagulat na lamang ako maya-maya nang bigla niya akong buhatin at lumusong na siya sa dagat. Bebe, wag sa malalim Natatakot ako saad ko. Pero hindi naman ako nito pinansin at nagtuloy lamang sa paghakbang hanggang sa umabot na ang tubig dagat sa balikat niya. Sa malayo pa tayo wife, anito sa kin na nakangiti pa ng nakakaloko. Ayoko. Dito na lang tayo. Baka makainom ako ng tubig dagat lagot ka sa kin. Yung abot lang ng paa ko ang buhangin sa ilalim, saad ko. Binitawan ako nito kung kaya inapahawak ako ng mahigpit sa lig niya. Iniangkla ko sa baywang niya ang mga binti ko nang hindi ko na maramdaman ang buhangin sa ilalim ng dagat. Ang loko at talagang lumangway papapalayo. Sa takot ko na baka makawala ako sa kanya, mas lalo akong nagsumiksik sa katawan niya.
Yun talaga ang purpose ko, wife, sa malalim tayo para yumakap ka sa Kin. Nakangiting pilyo pang saad nito. Tiyus, para-paraan talaga ano. Nako, nako. Gusto ko lang naman na masolo ka, saka para magawa ko ang gusto kong gawin kaya lumayo tayo kila Manang. May pilyong ngiti pa rin sa mga labi niya. At ano naman ang gagawin mo, Aber? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Like this, agad nitong kinabig ang batok ko at walang paalam na hinalikan ako sa mga labi. Matagal. Halos malagutan pa ako nang hininga ng pakawalan niya ako. Ang hilig mo talaga sa halik ano? Sa iyo lang naman, wife, tura nito at muling kinintala ng mabilis na halik ang mga labi ko. Siguraduhin mong sakin lang talaga, Mr. Ferrer. Nako, hindi mo alam kung paano ako magalit, saad ko sa kanya na kunwari ay may kasama pang pagbabanta. Tumawa naman ito ng pagak at inayos ang buhok sa likod ng aking tainga. I know, wife, takot ko na lang na magalit ka ulit sa Kin. Sa iyo lang ako at akin ka lang, Mrs. Cara Ignacio Ferrer. Anito at muling sinakop ang aking mga labi. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mas naging okay pa lalo ang sitwasyon naming mag-asawa. Gaya ng parati niyang ginagawa, hindi siya maubusan ng mga sweet moments and surprises sa Kin, lalo na tuwing uwi siya sa kondo galing sa kanyang trabaho. Mas nararamdaman ko lalo ang pagmamahal niya sa Kin na siya namang ikinatutuwa ng aking puso. Mapagmahal. Maaruga at maalaga siya sa Kin, ganon din naman ako sa kanya. Pinupunan ko rin ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya. Ayaw niya rin ako na magtrabaho. Wala naman akong ginagawa sa kondo buong maghapon kundi ang maghintay sa pagdating niya sa gabi galing trabaho. Bye, wife. Take care, okay? Tatawagan kita mamaya. I love you. Saad nito nang maihatid ko siya sa labas ng pintuan. Bye, baby. Ingat sa biyahe. Huwag masyadong mabilis ang takbo ng sasakyan. Kumain ka sa tamang oras. I love you too. Biling ko sa kanya habang inaayos ko ang necktie at buhok niya. Hinalikan ako nito sa labi maging sa noo ko. Ang sweet talaga ng asawa ko. Yee, noted. Basta I'll call you later, okay? Ina. Sige na at malalate ka na sa trabaho mo. Muli pa nitong hinalikan ang mga labi ko bago tuluyang umalis. Hinatid ko pa siya ng tingin hanggang sa lumiko siya sa dulo ng pasilyo. Bumalik ako kaagad sa loob ng kondo. Naglinis muna ako, saka ako naligo at naghanda ng lulutuin ko para mamaya. It's our wedding anniversary today. Ewan ko kung nakalimutan ba ni Malfoy o ano. Kasi hindi niya man lang ako binati kanina. Naghintay ako na sasabihin niya yon pero hanggang sa umalis na lang siya wala talaga. Baka nga nakalimutan niya lang. Dapit hapon na. Marunong naman ako magluto kahit papaano kaya ipagluluto ko na lang siya ng paborito niyang ulam. Naglagay din ako ng candlelight sa gitna ng table, sparkling wine saka siyempre ang pagkain namin. May mga kandila rin akong nilagay sa sahig. Ginawan ko ng design ang buong kondo para naman maging romantic ang gabi namin kahit papaano. May mga petals na nagkalat sa sahig. Hindi ko na napansin ang oras sa sobrang pagkaabala ko. Napangiti na lamang ako nang makita ko ang kinalabasan ng ginawa ko. Perfectly. Saad ko sa sarili. Kinuha ko ang cellphone ko na nasa sofa para sana tingnan ang oras, pero ganun na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko ang sandamakmak na tawag at text sa King ni Malfoy. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko nang maalala ang sabi niya kanina na tatawag pala siya. Lagot ako nito. Bulong ko sa sarili habang isa-isang binabasa ang mga text niya. What are you doing? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Pinapagalala mo ako, Cara. Wife, please answer this call. I'm nervous, Cara. Mga messages nito sa Kin, hindi ko na binasa ang iba. I'm sorry, baby. Babawi ako mamaya. Saad ko na lang sa sarili ko saka pumasok sa kwarto at nagbihis. Sinuot ko yung dress na binili niya sa Kin last week. Black dress na paekis sa may dibdib ang design habang mababa naman ang line nito sa likod. May habang hindi lalagpas sa itaas ng tuhod ko. Hapit na hapit ito ko kung kaya ibakat ang magandang hubog ng katawan ko. Tinirnuhan ko lang din ng 3 inches red heels. Pinusod ko ang may kahabaang buhok ko.
Light makeup lang din, hindi naman ako mahilig sa pintura sa mukha. Matapos masipat ang sarili sa malaking salamin ay lumabas na rin ako sa kwarto. It's already 8:30 in the evening. Sigurado ako na pauwi na rin siya. Maya-maya nga narinig ko na ang pagbukas ng pinto at nakita ko siyang papasok. Welcome home, babe. Malambing na bati ko sa kanya habang nakapaskil ang matamis na ngiti sa aking mga labi. Oh! Wow! Elvie, are you wearing that dress? Tanong nito habang nakakunot ang noo at nakatitig sa akin. Lumapit ako sa kanya habang hinuhubad nito ang suot niyang Amerikana. Agad niya naman akong hinapit gamit ang aking baywang at dinala ako nito sa katawan niya. Walang paalam na siniil ng halik ang aking mga labi. It's our wedding anniversary today, baby. Nakalimutan mo? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami palapit sa sofa. Hindi pa rin ako nito pinapakawalan. Of course not, wife, nakangiting sagot nito. I just wanted to surprise you, kaya hindi kita binati kanina. Didn't expect na may surprise ka rin pala, Anya. Happy anniversary, Kara. Saad nito saka ako muling hinalikan sa labi. Happy anniversary to Ubabe, tugon ko pagkway ipinulupot ko sa kanyang liig ang mga braso ko. Sorry at hindi ko nasagot ang tawag mo kanina, na busy lang ako. Masyado mo akong pinag-alala, alam mo ba yon? Hindi lang ako makaalis sa office kasi may emergency meeting ako. I'm sorry ulit. Promise babawi ako ngayon. Halika na at lalamig ang pagkain, may paglalambing pang saad ko sa kanya habang masuyong humahaplos ang palad ko sa pisngi niya. Maya-maya ay hinila ko na rin siya papasok sa kusina. I'm starving. Mukhang masarap to, wife, nakangiting saad nito. Ipinaghila pa ako nito ng upuan bago siya umupo sa silyang nasa tapat ko. Nilagyan din nito ng pagkain ang plato ko bago siya. Ang gana niyang kumain. Puro papuri sa mga niluto ko. Aminado ako na marunong lang akong magluto pero hindi ako magaling. Kaya kahit puro papuri siya, alam kong sinasabi niya lang iyon dahil asawa niya ako. Napapangiti na lamang ako sa kanya. Pagkatapos naming kumain, magkatabi kaming umupo sa sofa. Nakasandal ako sa dibdib niya habang nakayakap naman siya sa akin. Bebe. Tawag ko sa kanya maya-maya habang nilalaro-laro ko ang mga daliri sa kamay niya. Ilseth. Sagot nito. Pagod ka na ba? Tanong ko. Not really, wife. Umangat ako para tingnan siya. Umiti naman ako sa kanya ng pilya. Baby D. Ilseth, tugon nitong muli. Gusto mo? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Pakiramdam ko nag-uumpisa na namang mga matis ang mukha ko ngayon dahil sa hiya. Divay God, Kara, ikaw pa talaga ang nagtanong niyan sa asawa mo, ha? Umiti naman ito sa kinang nakakaloko. Hindi ko na hinintay na sumagot siya. Agad ko siyang hinalikan sa mga labi niya. Tumugon naman siya. Kumilos ako para umupo sa kandungan niya. Umayos naman siya ng pagkakahiga sa sofa. Humiwalay ako saglit sa kanya at pinakatitigan siya. I love you, babe. Saad ko saka siya mabilis na hinalikan muli sa mga labi. I love you too, wife. Mahinang sagot nito at mumiti. Thank you for everything. I love you so much, Malfoy. Hinalikan ko ulit siya. Maya-maya napatigil ako sa paghalik sa kanya nang marinig ko ang paghilik niya. Kunot noo akong napaangat at napatitig sa mukha niya habang nakaupo pa rin ako sa ibabaw niya. Bebe, no response kundi hilik lamang. Napangiti na lamang ako ng mapakla. Dismayado man at tinulugan ako nitong magaling kong asawa, understand. Alam ko namang pagod siya sa trabaho maghapon. Maybe some other times. Humiga na lang din ako sa tabi niya at natulog. Good morning. Bati ko sa kanya nang pagpasok ko sa sala ay gising na rin siya. Inilibot pa nito ang paningin sa paligid. Ba't dito ako natulog sa sofa, wife? Anong nangyari? Magkasunod na tanong nito habang umaayos ng upo. Inilapag ko sa center table ang tasa ng kape na dala ko. Wala. Walang nangyari kagabi. Kasi tinulugan mo lang ako. Seryosong saad ko. Mabilis naman itong napahawak sa ulo niya at wala sa sariling napahilamos bigla ang kamay sa kanyang mukha. Daman. Malakas na usan nito. I'm sorry, wife.
I'm sorry. Anito sa katumayo mula sa sofa at niyakap ako pagkwa hinalikan ako sa mga labi. Tumango-tango na lang ako sa kanya nang pakawalan ako nito at nakapamaywang akong humarap sa kanya. Seriously, wife? Bigla akong nakatulog. I'm just tired, nakalabing saad nito at naupo ulit sa sofa. Hinila ako nito sa kamay at pinaupo sa kandungan niya. Ano ba ang nangyari, wife? Wala. Nag-aya lang naman ako sa'yo kagabi, then tinulugan mo lang ako. Kunwari ay nagtatampong saad ko sa kanya. I'm sorry. Sayang naman pala, anya at mumiti ito ng nakakaloko, saka isinubsob ang mukha sa dibdib ko. Sayang talaga. Kasi nasa mood ako kagabi. Iyon dapat ang anniversary gift ko sa'yo. Pwede ko naman iyon kunin ngayon, wife. Pilyong saad nito at mabilis akong sinunggaban ng halik sa mga labi ko. Napaunggol akong bigla kasabay ng pagtulak ko sa dibdib niya. 7:30 na babe, malalate ka sa trabaho mo kaya maligo ka na okay. Saad ko. Tatayo na sana ako sa kandungan niya nang bigla niya akong hilahin pabalik. Mabilis na ikinadena nito sa baywang ko ang mga braso niya. Wife, ang hilig mong mangbawi ng pangako. Kapag regalo okay. Wala nang bawian, anya at akma na sana akong muling hahalikan pero pumiksi ako. Malalate ka na nga kasi. Saka wala na ako sa mood, turan ko. Your husband is the boss, remembered. Okay lang malate ako. At kung wala ka sa mood, don't worry, akong bahala sa teen wife. Pilit niyang kinabig ang batok ko at inangkin ang mga labi ko kasabay ng dahan-dahan na paghiga niya sa kin sa sofa at umibabaw ito sa katawan ko. Ang kulit. Aga-aga. Maliliahgo ka na, putol-putol kong saad sa kanya. Saglit lang ako, wife, okay. Anito pagkway tumayo at naghubad ng damit niya. Akala ko muli niya akong hahalikan. Pero nagulat na lamang ako nang bigla niya akong buhatin. Saan tayo? Shower scene tayo, wife. Para diretso ligo na rin ako. Pilyong saad nito habang nag-umpisa na ring maglakad papasok ng banyo. Wala na nga akong nagawa nang muli niyang angkinin ang mga labi ko. Morning, Ifi. Mga nakangiting bati sa kanya ng mga empleyado niyang nakakasalubong namin sa hallway. Panay tango at ngiti lang din ang sagot niya sa mga ito. Hawak-hawak niya ako sa kamay habang naglalakad kung kaya ang mga taong nakakasalubong namin ay hindi maiwasan ang mga nagtatakang tingin. Hanggang sa makarating kami sa office niya. Ngayon lang ako nakapunta rito. Malawak ito. Kompleto sa gamit. May malaking flat screen ni mini ref. Para ka lang ding nasa bahay. Ang bubog na dingding na siyang naging dahilang upang matanaw mo ang magandang view at nagtataas ang mga gusali sa labas. Ang mga sasakyan na paroot parito sa kalsada. You like it, wife? Tanong nito. Nakangiting napalingon ako sa kanya. Yeh! Maupo ka na muna doon at may tatapusin lang ako. Anito? Tumalima naman agad ako. Umupo ako sa sofa habang nagbabasa ng magazine na nasa ibabaw ng lamesa niya. Hi sir, good morning. Malambing na boses ng babae ang narinig ko na kapapasok lamang sa opisina ng asawa ko. Napalingon ako ron. Maya-maya ay biglang napalis ang maganda kong aura at napakunot noo ako nang makita ang babae. Ang suot nitong halos iluwa na ang buong katawan niya. Ang kapal ng make-up sa mukha. Sobrang pula ng labi nito. Lumapit ito sa lamesa ni Malfoy. Kitang-kita ko kung paano itong magpa-cute sa asawa ko. Ang mga kilos nitong halata na inaakit ang asawa ko. Napaangat ang isang kilay ko at wala sa sariling tumayo ako sa sofa. Thank you, Jenica. Saad sa kanya ni Malfoy. Welcome, sir. Halatang iniipit pa ang boses nito para maging sweet kuno. Ehim. Tumikim ako para kunin ang atensyon ng maharot na babaeng ito. Napalingon naman ito sa gawi ko. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi niya nang makita ako. Tinaasan pa ako nito ng kilay saka mas lalong humarap sa kin habang nakapamaywang. Sinasabi ng hitsura niya kung sino ba ako. What do you want, wife? Nagugutom ko ba? Nakangiting tanong sa kin ni Malfoy. Naglakad ako papalapit sa kanya. Hinawakan naman nito ang aking kamay.
Biglang nag-iba yung hitsura ng babae habang hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa Kin. Nauuhaw lang ako, babe. Gusto ko ng juice. Saad ko na naglalambing sa kanya. At para rin ipamukha sa babaeng ito na may asawa na ang lalaking nilalandi niya. Jenica, pwede mo bang ipagtimpla ng juice ang asawa ko? Thank you. Oo po sir, kandautal na saad nito. Good morning po pala Mrs. Ferrer. Anito saka nagmamadaling lumabas ng office. Wife D. Anang Malfoy maya-maya saka ako hinila sa kamay upang paupuin sa kanyang kandungan. Ba't ganyan na naman ang hitsura natin? Don't tell me nagsiselos ka na naman, Anya. Hindi ako nagsiselos, bebe. Ani ko. Okay. Ba't ganyan ang hitsura mo? Nakasimangot ka na naman. Ang landi ng sekretary mo, walang atubiling saad ko sa kanya. Wife, hindi ko naman iyon pinapatulan. Hayaan mo na. Saad nito saka ako hinalikan sa pisngi ko. Kitang-kita ko kasi na nilalandi ka niya. Parang gusto mo rin naman ata. Inis na saad ko. Paano, alam na nga niyang halos lumuwa na ang kaluluwa ng babaeng iyon sa harapan niya pero parang okay lang sa kanya. Hindi niya man lang sinisita. Kara. Wife, sa lahat ng nanglalandi sa Kin ikaw lang ang pinatulan ko, okay. At Anya. Mabilis pa sa 4:00 umangat ang isang kilay ko. Kunot ang noo na tinitigan ko siya. So sinasabi mo na pareho lang kami malandi? Na nilalandi kita ganoon? No. I mean. Okay, fine. Nilalandi mo ako, pero mahal naman kita. Kaya nga nagpapalandi ako sa iyo, di ba? Malambing na saad nito sa Kin saka ako, hinalikan sa labi ko. Nako, Malfoy, ayosin mo ha. Iyang mga banat mo. Kunwari ay inis pa ring saad ko sa kanya. I love you Mrs. ko, Anya. Nasa hallway ako at naglalakad papunta sa elevator. Bitbit ko ang bag na pinaglagyan ko ng pagkaing niluto ko para kay Malfoy. Parang nababagot din ako sa araw na ito. Ramdam kong matamlay ang buong katawan ko. Siguro kasi wala na akong exercise at lagi na lang akong nakaburo sa bahay. Nakayuko akong naglalakad ng pagkaliko ko sa dulo ng pasilyo, ay bigla na lamang akong bumunggo sa isang tao na nakasalubong ko. Hindi ko siya napansin. Tumama pa ang mukha ko sa dibdib niya. Aray ang sakit. Daing ko sa aking sarili. Ouch! I'm sorry hindi kita nakita agad. Hinging paumanhin ko dun sa tao habang nakayuko pa rin ako at hinihimas ko ang aking ilong at noo. Medyo napalakas ang pagtama ko sa matigas nitong dibdib. Ramdam ko kasi ang sakit. I'm sorry miss. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nito sa Kin at bigla akong hinawakan sa balikat ko. Napaangat ako ng aking mukha maya-maya kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang hitsura niya. Halos mapamura pa ako sa harapan niya. Ang gwapo. Mabilis kong ipinilig ang aking ulo nang mapagtanto ko ang sinabi ng aking isipan. Miss, are you okay? Tanong nito ulit sa Kin. Oo, okay lang ako. Sorry ulit at nabangga pa kita. Hinging paumanhin ko sa kanya. Akala ko nasaktan ka talaga, Anya. Sorry. Nagmamadali kasi ako kaya hindi rin kita nakita agad. Shit! Bakit pati ang boses niya ay gwapo rin? Aba! Kara! Maghunos dili ka nga. May asawang tao ka na kung makapuri ka pa sa ibang lalaki. Asik ng aking isipan. Lihim naman akong napabuntong hininga. Siyempre, mas gwapo pa rin ang asawa ko kaysa sa kanya. Maya-maya ay ngumiti ako sa kanya saka naglakad ulit paalis sa harap niya. Bigla naman ako nito tinawag at hinawakan sa siko. Hey wait T. Napahinto ako at humarap sa kanya. Bakit? Tanong ko. You saw the way I'm cross. Bagong lipat lang ako rito. I saw you yesterday, neighbor pala tayo. Nakangiting saad nito sa Kin at inilahad ang kanyang kamay. Hi. Alangan kong tinanggap ang kamay niya at nakipagkamay dito. Ramdam ko ang mainit niyang palad na pumisil sa palad ko nang magkadaiti iyon. You are. Kara, wala sa sariling saad ko. Bastos ko naman kung hindi ako makikipagkilala sa kapitbahay ko. Hey Kara!
Nice to meet you. Mas lalo pa itong umiti sa Kin, lumitaw ang mapuputi at pantay nitong mga ngipin. Ang dimple sa kaliwang pisngi niya. Diyos ko! Bakit ba may mga lalaking ipinanganak na halos perpekto na? Like you have a husband. Maya-maya ay naramdam ko ulit ang masuyong pagpisil niya sa kamay ko. Agad ko naman itong hinila pabalik nang makaramdam ako ng kakaiba sa kanya. I'm sorry. Nito. Okay lang. Ano mauuna na ako? Nice to meet you rin. Anas ko saka nagmamadali ng tumalikod. Bye. See you around neighbor. Habol pa nito sa Kin bago ako makapasok ng tuluyan sa elevator. Hoy Kara. Umayos ka ha. Kundi malilintikan ka sa asawa mo. Saway ko sa aking sarili habang lulan ako sa elevator. Kala mo naman ngayon ka lang nakakita ng gwapo, mas gwapo pa naman doon ang asawa mo, panenermon ko sa sarili. Maya-maya ay natigil ako bigla sa pagsasalita nang bumukas na ang pinto ng elevator at nagkukumahog ng lumabas doon. Good morning, Ma'am Kara. Bati sa Kin ni Jenica nang makalapit ako sa lamesa niya. Mabait naman pala siya. Kinausap niya ako noong nakaraan. Humingi siya sa Kin ng sorry dahil sa inasal niya noong unang beses na magkita kami. Si sir mo pala? Tanong ko. Sa loob po may kamiting pa. Umupo ako sa isang bench doon at nakipagkwentuhan muna sa kanya habang naghihintay kay Malfoy. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng opisina nito at iniluwa roon ang asawa ko, kasunod nito ang isang may edad na lalaki. At kasing edad kong babae. Maganda. Sexy. Maputi. Halatang anak mayaman ito base sa kutis na sobrang kinis. Sa klase ng pananamit nito at sa kilos nito. Thank you again, Mr. Sandoval. Malfoy. Aasahan kita, Malfoy. You know me, ayoko sa mga taong puro salita lang. Nakipagkamay pa ito sa kanya. You can trust me, Mr. Sandoval. Dad, can visit here again? Gusto ko pa makilala si Malfoy. Saad ng babae gamit ang maarting boses nito. Agad din itong yumakap sa braso ng asawa ko. Wala sa sariling napatayo ako sa kinaupuan ko. Yes, sweetie, you can. Sagot ng daddy nito. Thank you, Dad. So Malfoy, sa susunod na pumunta ko rito itour mo ako ha? Since I'm your future business partner, dapat ngayon palang magtulungan na tayo. Right? Anito na panay pa ang haplos sa dibdib at balikat ng asawa ko. Matalim ang titig ko nang tumingin ako sa mukha ng aking asawa, sakto at napatingin din ito sa gawi ko. Nako! Ma'am, kanina pa yan panay pa cute kay sir. Bulong sa Kin ni Jenica. Ay, sure. Elehi not, dinig kong sagot ng magaling kong asawa habang hindi iniiwas ang tingin niya sa Kin. Sure, not pala ha. Humanda ka sa Kin mamaya. Tinaasan ko siya ng kilay at inirapan. So, let's go Hija. Thank you again, Malfoy. Bye, Malfoy. See you again, anang malanding babae sa kanito hinalikan sa pisngi si Malfoy. Pagkaalis ng dalawa ay kaagad namang nagmamadaling lumapit sa Kin si Malfoy. Hi, wife. Nakangiti at nagpapacute pang bati nito sa Kin. Himong mukha mo, asik ko sa kanya. Okay, here we go again, Anya. Let me explain first, okay, bago ka na naman magalit sa Kin. Anito saka ako hinapit sa baywang. Under ka pala sir kay Ma'am. Natatawang saad ni Jenica na nakatingin pala sa Min. Yes. Commander A, nakangiting saad nito sa sekretarya niya pagko ay inakay ako papasok sa opisina niya. Let's go to my office, wife. Uwi, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong binuhat na parang bagong kasal. Walang uwi, okay. Let's talk. Seryosong saad nito at nagsimula ng maglakad papasok sa office niya. Nilock pa nito ang pinto at inilapag ako sa sofa. Wife, ano bagong kalandian ulit? Inis na tanong ko sa kanya. Napakunot ang noo nito. Kara, hindi naman sa ganoon. Anak siya ng investor ko. Nakakahiya naman kung hindi ko siya pakikiharapan ng maayos. Kahit ganun kaklingi okay lang kasi anak ng investor mo. Seryosong tanong ko sa kanya. Kara, trust me.
Hindi naman ako gagawa ng bagay na ikagagalit mo sa Kin. Huwag naman sana palagi na lang ganito, kapag may babaeng lalapit sa Kin ay magsiselos ka agad. Nagsiselos ako kasi mahal kita Malfoy at nakikita ko ang panglalandi ng mga babaeng yon sa asawa ko. Ayoko na mawala ka sa Kin kaya nagkakaganito ako sa tuwing may babaeng lalapit sa iyo. Gusto ko ako lang. Saad ko sa kanya. Tinitigan naman ako nito sa mga mata ko pagka ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Mahal kita Kara, alam mo yon. Mahal na mahal. And I'm sorry kung nagsiselos ka dahil doon. Pero kasi wife, this is for the business. So please trust me, okay? Magtiwala ka lang sa Kin na wala akong gagawin na ikasasakit ng puso mo o ikagagalit mo sa Kin. Hinawakan ako nito sa pisngi ko at banayad na humaplos doon. Nagtitiwala naman ako sa'yo eh. Pero sa mga babaeng malandi wala akong tiwala. I'm sorry baby. Ani ko sa kanya at yumakap sa dibdib niya. Masisisi niya ba ako kung takot lang ako na maagaw siya ng iba? Alam ko na parang sobra naman ata ng pagiging selosa ko tuwing may babae siyang kasama. Well, mahal ko siya kaya ganoon. Na kung dahil sa pagsiselos ko. Pero iba lang kasi ang pakiramdam ko sa babaeng yon. Pakiramdam ko may gagawin siyang hindi maganda. You don't need to say sorry, wife. It's okay. Basta sa susunod, wag ka na magselos, okay? I love you. Ramdam ko ang paghalik niya sa buhok at noo ko. I love you too, babe. So ano iyang dala mo, wife? Tanong nito saka inilayo niya ako sa katawan niya. Lunch natin. Sagot ko. Kaso nawalan na ako ng gana. Nakangusong sagot ko. Ako rin nawalan na ng gana, wife. Ba't parang masaya ka pa ata dyan? Nagtataka at kunot ang noo na tanong ko sa kanya. Umiti ito ng pilyo sa Kin at nagtaas baba ang kilay. Iba ang gusto kong kainin ngayon, wife. Saad nito saka nagsimulang maglakbay ang kamay nito sa legs ko. Pinalo ko naman ang kamay niya. Hay nako. Magtigil ka Malfoy, nasa office tayo ngayon. Saway ko rito. Puro kalokohan. Hindi naman ito tumigil at lalo pang itinaas ang kamay sa legs ko paakyat sa tiyan ko at sa dibdib ko. Kinabig ako nito at may ibinulong sa puno ng tainga ko. Pagbigyan mo na ako, wife, okay? Ilang gabi at araw na rin akong zero. Nakalock naman ang pinto, Bulong nito. Baka may appointment ka pa ngayon. Sagot ko habang unti-unti niya na akong inihihiga sa sofa. I can cancel all my appointments for this afternoon, wife. Anito at walang paalam na sinakop ang mga labi ko. Napatugon na lamang ako sa halik niya at ipinulupot ang mga kamay ko sa lig niya.